tunay na anak. Tunay na anak ang sabi sa Tagalog, pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God. Sa Greek, sa mga matatandang manuscript ang nakalagay na monogenes begotten God. Monogenes sabihin kaisa-isa. Yung Genesis, kaisa-isang ipinanganak Ilagay mo. Ilagay mo lahat. Ilagay mo, ibang tatanggalin mo buhay mo. Takot kayong basahin ang talatang ito. Mga mga nakikinig sa akin, kayo mismo magsuri. Kumanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya Codex Sinaiticus, Camus, Codex Washingtoniano, yung mga codices na sinasabi, ang tawag yung mga manuscripts, sinulat ng kamay, nakatandang biglaw na Tanggal lahat. Okay, tanggal lahat. Lahat na nilagay mo. Tanggal. ang nakalagay dyan. Tanggal. Sugutin mo lahat. Begotten God, monogenes faith. Kaya napapili ko na ito pansin. You are totally blind or you are totally neglected because you are blinded by the belief na si Kristo ay tao. He is God manifest in the flesh. Ang liwanag ito. He is God manifest in the flesh. Justified in the Spirit. Son of Abraham. Preach unto the Gentiles. Believe on in the world. Receive up into the world. And take your understanding. Ang unawa ninyo, bakit magalit sa akin? Nakikita ko lang may pinagkakait sa inyong katotohanan ang inyong religion. Para maiwasan si Kristo ay hindi Diyos sa wala, itinabunan na ang katotohanan ito. Maliwanag na maliwanag, hindi na kahit na yung mga talata matatagpuan sa mga matatandang antigong mga kopya ng Biblia. Kaya yung sinasabi na yan, napakakamalian yan. Tao rin daw ang kalagayan ni Kristo ang pagkakas na rito sa lupa. Sinabi ng mga apostol, inilibin na eh. Sabi niya, yung muling Adam, naging espiritu, nagbibigay buhay. Bakit naging espiritu? Kasi dating espiritu yun, nakayang lang sa lamang sa lamang tao. Pero matapos namin Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan? Ilan taon ka na? 50. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka? Nasaan ka? Saan lugar? Anong lugar mo? Anong lugar mo? Saan ka? Espiritu niya. Sino ngayon ang baka dito ay nagkaroon na ng tatawag sa langit. Tanggalin mo yung mga ginawa mo dito. Bumalik siya sa nagkaroon siya ng tatawag. Tanggalin mo? Hindi. Kasawa niya? Ikaw din? Tao pa rin ang babalik. Sa asawa niya, ikaw din? Tanggalin mo ngayon. Lahat. Tanggalin mo. Nagiging sa Biblia. Kasi naging espiritu nagbibigay ko. Yung salitang naging. Ay maliwanag na maliwanag na siya ay Napakalaki ng laman yan sa Davao. nagkaroon siya ng laman.
Ano pinagbabalak mo sa pagkakawin at Davao? Ha? Dito sa lupa. Ha? Manifest in the flesh. The flesh that was manifest in Ano? the flesh. Ano? Ayaw nila rin gamitin itong mga kalakal. God was manifest in Ha? the flesh. No? Ito. Kapag sinabi mo si Kristo, Antikristo. Ha? Pero ang totoo, basahin mo na natin kapatid sa salita. Ang kwarto ng Wala mo kaluluwa. ito ay nakikita ninyo ang Espiritu ng Diyos. Bukas. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Yesu Kristo ay nagparito na sa laman ay si Diyos. Ang Diyos pala, pahayag mo si Yesu Kristo umika, nagparito na sa laman. Wala ka talagang aral na na si Kristo nagparito na sa laman. Hindi na paritong laman. Hindi na paritong tao. Bakit mo paritong tao? Pero ba tao sa outer space? Pero ba tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano yung sabihin ng naparitong nasa laman? Hindi umubag siya ng sasakayang laman. Naparito nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse, kotse ba yun? Ang Espiritu sa Diyos, yung nagpapahayag sa si Kristo, na paritong nasa laman, ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ano nasa laman? Kasi Espiritu siya. No? Pinanganak ng parang Espiritu. Kaya naparito siya nasa laman. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas ang Kristo. Basahin natin si Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan niyo. Sapagkat maraming magdaraya na nagpilitaw sa sanglibutan, sa makapit ay ang mga hindi na nagmamahal na si Yesu Kristo ay naparito nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan, yung mga hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparirito nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo. Ipapahayag mo si Yesu Kristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o na paritong tao. Na paritong nasa laman. Basahin natin sa inyo. 1 For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. And those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng preposition, in the flesh. Nasa laman. Nasa laman. Pag nasa laman, kumbaga nasa kotse o nasa aeroplano, nasa aeroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Anong paliwanag nila? Apat pinalitan, naparito may laman. Ang nasa Biblia, naparito nasa laman. Hindi naparito may laman. Naparito raw na may laman. Naparito nasa laman. Kaya pinakita niya yung laman niya sa mga apostol eh. Ipuin ninyo ako, tingnan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu, walang laman ng puto. Gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi, noong panahon na yun, hindi pa pinapalitan ng alaga na yun. Buhay siyang magtuloy, ipinakita niya muna sa mga apostol
to na siya talaga na buhay muli. Yung nakilala nilang nasa laman ng katawang tao. Kaya para maniwala sila na buhay siya muli, nakikita niya magpunta ng tao sa kanyang pagsamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siya ang laman ng ilang natin. Gising. Matulog ka. Nakalitan yung dahil ng pinag-aralan natin. Nakalitan yung kanya. Naramdam. Ang laman na yun, Ano ngayon?